Mula dito sa 4 cm or 1.5 hanggang dyan lang yung ating gagawing nating bas. Ibababa natin na hindi natin igagaya dun sa likod na hanggang dito yung tax niya, yung ayan. So, ang susunod natin gagawin ay ang kanyang balikat. Ang balikat niya ay 7.5. So, yan ang 7.5. Lagi nating tatandaan na kapag gagawa tayo ng front pattern, mamaynusan natin ng 1/4 an inch. 1/4. So, sa halip na 7.5, gawin nating 7 1/4. Mula sa 7 1/4 na yan, bumaba tayo ng 1.5 inches. Yan. At mula dyan, sa binaba nating 1.5, sumukat tayo ng 5 1/4 para sa slope ng ating shoulder. Sumula dito, sumukat tayo ng 5 inches. Kapareho sa likod. Para sa ating front chest. Simula dito, mag-mark tayo ng 3/4. Yan, 3/4. Mark natin 3/4 yan. At hatiin natin yung shoulder seam. So, 5 1/4. So, igaganyan natin. So, ayan, ang kalahati. Atin siyang markahan papunta dun. Guhit natin papunta dun. Sa ibinaba nating 3/4, guhit natin pataas doon sa kalahati ng shoulder seam. And then, yung ating front chest ay 13, so 6.5 ang kalahati. So, markahan natin yan. At ating lagyan ng shape. Kaya mahalaga na ang ating may kinuha tayong front chest, back width, kasi doon natin ibabase ang paggawa ng armhole. Kasi dadaan tayo sa mark na yon na 6.5. So, ayan na. Ayan na yung ating armhole. So, mula dito sa waistline, sumukat tayo ng 14.5 kasi yan ang kanyang center front figure. 14.5. Ayan. So, markahan natin ng liig natin. So, hindi na tayo magdi-divide dyan, kundi kukunin natin yung kanyang center front figure para doon yung lalim ng ating leeg. So, ang ating armhole ay malaki. Ang ating back armhole ay 9 lang. So, ito ay 10 3/4. So, kailangan nating alisin gawin nating 8.5 ito o 8 3/4 ang armhole niya. So, magle-less tayo ng 2 inches dito sa armhole natin.
So, gugupitin natin ito. Diretso natin doon. And then, diretso doon sa yan. So, ayan, nagupit na natin. Ang susunod natin gagawin, ay mula dito, guhit tayo ng ganyan na. Ito. Yang dulo ng ayan, kailangan nandito siya sa guhit. Pag ganyan. Panoorin yung mabuti ito kasi ito yung paano natin makuha yung fullness ng bass. So mula dito, ganito ang paraan ko sa paggawa. Mula dito, gugupitin mo yan. Hanggang doon. Pag nagupit na yan, gaganyan mo siya. Kailangan kukunin natin ang 2 inches. Kailangan natin ng 8.5 ang armhole natin ng front. Mas mababa siya ng 1/2 inch kaysa back armhole. So, susukatin natin pa ganyan, no? So, konti pa. Ayan. Hanggang makuha natin yung 8.5. Ayun. Yan na. So, kailangan natin ng tape. So, atin na siya ngayong i-reshape ang kanyang armhole. So, gagawin natin pag ganito, ha? Basta lagi itong Prince carve mo ay nakaano dun sa front chest niya. Yung mark natin sa front chest. So, haya na yung armhole niya. Ito na yung armhole niyang totoo. Hindi ito. Kundi ito na yung armhole niya. So, 8.5. So, gugupitin na natin siya. So, ito na yung ating pattern.
So, ayan na yung ating front pattern. Dito, bababa tayo ng 7 cm. At, pwede natin siyang ilagay dito, i-transfer natin yung yan. Dito nang galing ang tax, pwedeng dito. Pero ang aking paraan ay dito sa balikat. Ito para siya mag-shape ng, hindi ako dito kumukuha dito, kundi dito ako sa balikat. So, ayan yung kanyang armhole na totoo. Ngayon, ang ating Empire ay 15. Mula dito sa balikat, sukat tayo ng 15. So, ayan. So, ang Empire natin ay 33. So, susukatin natin ito. Ayan o. 5 3/4, 5 3/4. So, dapat 8 1/4 ang ating linis. Pero may sobra tayong 3/4. So, sukat tayo ng 1.5 cm. 1.5 cm. At guhitan natin pa ganyan. Ayan. Yan yung Empire. Ito yung totoong bust point. Kasi pagka gumawa na tayo ng, ito yung totoong bust point niya ha. So, pwede rin natin gagawin ito. So, yan. Pwede rin natin gupitin ito. Para dito ang ating dart. Hindi dito sa balikat. Pwede ding dito. Pag ganyan. Doon yan. Kung dito manggagaling ang tax mo, ang dart mo sa armhole, so pwede kang gumuhit na ganyan. Pag ikay gagawa na ng gown, ganun ang procedure niyan. Either dito ka kumuha ng tax niya, dito, any part, pwede rin dito. Yan, pwede na yan. Ito na yung kanyang front pattern. Ito yung Empire niya. Ito yung bust point niya. Ayan. Complete na siya. So, ayan. Lalagyan natin siya ng papel sa ayan. At gugupitin natin ito para mailipat natin yung dart dito. Para ipakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng pattern dyan sa mga gown na nakikita nyo. So, ayan. Pwede na natin siyang iikom ng paganyan. So, ayan yung pattern niya.
So, ayan. Ayan na yung pattern natin. Pwede natin siyang ganyan. Yan. Pwede rin pag ganyan. So, ang lalagyan na natin na ngayon, so, pwede naman natin lagyan ulit dito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ayan. Nilagyan ko siya ng papel dyan para ayan. So, pwede natin alisin ito. At dito naman natin so, ayan. Pwede nating kunin ito. Ibuka natin ito. Ayan. Yan yung dito sa side. At yan o. Pwede dyan. Pwede dito sa balikat. Pwede dito. So, kapag sa susunod na mga video ko, dahil na-share ko na sa inyo kung paano ako gumawa ng pattern, mag-share ako ng iba't ibang model kung paano gawin ang pattern. So, kung nagustuhan niyo yung aking pagtuturo, aking pag-share sa inyo ng mga aking nalalaman, ay like lang ninyo at pindutin nyo ang notification bell para pag mayroon akong i-upload na mga video na about sa making pattern, ay masubaybayan, ma-inform kayo. Kaya ayan na yung kanyang front pattern. Advanced method ito. I made it easy. Para madali siyang masundan at hindi siya mahirap sundan dahil step by step yung aking piniliwanag sa inyo. So, sa susunod na video, kung paano naman gumawa ng manggas. How to make sleeve. Long sleeve, short sleeve, at kung paano ito gawin. Ang pamamaraan detalye ang aking i-share sa inyo. So, salamat sa panunood at ang susunod naman ay ang paggawa ng sleeve.